Kabataan ko pa nung nangyari ang nakapangingilabot na naranasan ko. Ako si Don. Habang sinusulat ko nga ang kwento, tumatayo na naman ang balahibo ko dahil naaalala ko ang itsura ng isang aswang na nakita ko. 12 taong gulang pa lang po ako noon. Ganon din ang mga kalaro ko na sina Jek at Buboy. Kaibigan ko sila doon sa probinsya namin kung saan kami nakatira dati. Kalat talaga ang kwento noon na may aswang daw na pinanganak sa lugar namin. Ang tatay ko ay paniwalang paniwala sa kwento na yon. Albularyo kasi si Lolo at si tatay naman ay nakaengkwentro na raw ang aswang noong kasama niya pa si Lolo sa panggagamot sa taong sinugod ng aswang. Si Lolo rin daw ang pumatay sa aswang. Nung pinagbubuntis nga raw ako ni Mama ay doon kumalat ang sabi-sabi na may aswang daw na lumipat at nanganak sa lugar namin. Marami ang naniwala rito dahil may pruweba silang nakita. Mga itim na dugo at nung gabi raw ay may kakaibang tunog ng sigaw silang narinig. Nung una ay hindi naniwala si Lolo. Pero nung mga sumunod na araw ay namatay ang ilan sa alagang hayop ng mga kapitbahay namin. Si Lolo mismo ang pumunta para mag-imbestiga. Nakita niya na ang pagkamatay ng mga hayop ay kagagawan nga ng isang aswang. Bukang-buka ang katawan ng mga hayop at halos wala ng dugo ang katawan dahil sinipsip daw ng aswang. Pagtataka nila ay bakit hayop ang kinain ng aswang at hindi tao. Sabi raw ni Lolo ay dahil baka totoo nga ang balita na kapapanganak lang ng aswang. Ang mga aswang na bagong panganak daw ay nanghihina pa kaya wala pang kakayahan na tumumba ng isang tao. Nag-aalala mga tao sa lugar namin kaya nagdoble ingat sila lalo na ang mga buntis at may batang anak. Ilang araw pagkatapos ng pangyayaring yon ay pinanganak na ako ni Mama. Binigyan ako ni Lolo ng isang porselas laban daw sa mga aswang o anumang masamang nilalang. Hindi ko yun hinuhubad dahil aaminin ko na takot akong makakita ng aswang. Sa dami ba naman kasi ng kwento sa akin ni Lolo tungkol sa aswang ay sinong hindi kikilabutan. Naging masaya ang pagsasama naming pamilya lalo na kay Lolo. Kasama niya kasi ako kapag may ginagamot siya. Kaso nga lang ay pumanaw si Lolo noong 10 taong gulang na ako. Lumipas ang 2 taon ay ayos naman sa lugar namin at unti-unting naglaho ang kwento tungkol sa aswang. Kaso isang araw ay may nagsabi na bumalik daw ang aswang kasama ang anak niya. Sinabi yan ng mismong muntik nang makahuli ng aswang. Inatake raw siya nung isang gabi at may kalmot nga sa braso niya. Marami ang naniwala at marami rin ang hindi. Lasing kasi ang nagkwento pero pinipilit niya na nakainom lang daw siya. Ngunit hindi siya lasing at totoo ang sinasabi niya. Nakita ko ang kalmot sa braso ng lalaki at masasabi ko na hindi siya nagsisinungaling. Wala naman kasing masyadong pusa sa amin at walang hayop ang makakakalmot ng ganun kalaki. Pistahan na sa lugar namin bukas at balak namin maglibot nila Jek at Buboy. Kaya nagpaalam agad ako kay tatay. Wala kaming pera kaya hindi kami nakabili ng mga magagandang tinda doon. Pero may nagbukas na peryahan. Doon kami naglaro at nanood sa mga palaro buong magdamag. Napag-isipan nga namin na magtaguan dahil malawak ang lugar at maraming tataguan. Nag-aya rin kami ng ibang kasali dahil maraming bata ang nandoon. Naging 7 tuloy kami naglaro. Ako ang taya at sila ang nagtago. Mabilis ko nahanap ang 5 dahil kabisado ko ang lugar. Pero may isa pang natira. Hindi namin mahanap. Ang tagal na namin naghahanap at sabi pa nga nung isang kalaro namin ay baka inuwian na kami. Hindi ako tumigil sa paghahanap at tinulungan na rin nila ako. Kakalibot ko ay may nahanap akong tindahan ng banga sa dulo. Hindi ko yun napansin nung una kaya naisip ko na baka doon nagtatago yung isa naming kalaro. Wala yung tindera kaya binuksan ko isa-isa yung banga. Laking gulat ko na lang nung binuksan ko ang isang malaking banga na nasa dulo. May laman yung kakaiba. Parang bata pero nakakatakot ang itsura. Itim ang balat at malansa ang amoy. Pumasok agad sa isip ko noon na baka siya yung batang aswang na sinasabi ng lalaki sa amin.
Tinakpan ko agad. Nanginginig ako nun sa takot. Buti na lang ay tulog ata ang aswang dahil nakapikit. Saktong dumating ang tindera. Sinaway ako at sinabing wag ko raw pakialaman ng banga na yun. Binili yun at iniwan saglit ng isang babae at may kukunin lang dahil hindi mabitbit ang banga. Maya-maya ay umalis ulit ang tindera. Hindi ko na sinayang ang oportunidad at nilagay ko ang porselas ko sa loob ng banga at sabay tuon sa takip niyon. Naramdaman ko ang sigaw ng aswang sa loob dahil umalog ang banga. Maya-maya ay nawala ang pag-alog ng banga. Dahan-dahan ko yung binuksan at nagulat ako dahil nawala ang laman yon. Masangsang pa rin ang amoy pero nung pagkatingin ko ay tanging abo na lang ang nakalagay at ang porselas ko. Kinuha ko ang porselas ko at sinuot ko ulit sa kamay ko. Tumingin ako sa paligid, sabay takbo. Pagka-uwi ko ay kinuwento ko agad kay tatay ang nangyari. Pinatay ko raw ang aswang. Tinanong ako ni tatay kung may nakakita raw ba sa akin. Sabi ko ay wala naman. Mabuti raw yun dahil kung nakita ako ng nanay ng aswang ay baka balikan ako. Kaya wag ko raw huhubarin ang pulseras ko. Natakot din ako sa sinabi ni tatay. Paano nga kung malaman ng nanay ng aswang na ako ang gumawa niyon? Sabi ni tatay, wag na daw ako mag-alala dahil hanggat suot ko raw ang pulseras, hindi ako malalapitan ng aswang. Hindi po sa akin ang kwentong ito. Bale, karanasan ito ng mama ko noong nag-aaral pa raw siya sa kolehiyo. Claire ang tunay na pangalan ni mama. Pero tawag sa kanya ng mga kapamilya at kaibigan ay Kla. Panganay siya sa magkakapatid. Bale, 3 silang lahat. Noong panahon daw, kapag piyesta sa lugar namin, si mama lagi ang naaatasan na magluto ng ihahanda. May kinalaman kasi ang kursong kinukuha niya sa pagluluto. At bata pa raw siya ay magaling na siyang magluto. Kaya siya na yung punong abala bawat piyesta. Dahil medyo nakakaluwag-luwag naman daw noon sila mama, laging sila ang may pinakamaraming handa kapag piyesta. May babuyan si lolo. Nagtatabi na siya ng isang patabain tapos kapag piyesta ay tsaka ito kakatayin at ihahanda sa lahat ng bisita. Ang dami raw laging bisita. Mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, kahit yung ibang kapitbahay na walang handa ay sa kanila rin daw nakikikain. Walang hindi imbitado. Lahat pwedeng pumunta at kumain. Kaso isang beses, may nakaaway si mama na taga-kabilang barangay. Elsa yung pangalan. Sabi ni mama hindi na niya alam kung anong pinag-awayan nila. Basta nagkasagutan daw sila ng ilang beses sa daan. Muntik na raw silang magsabunutan. Buti at may umawat sa kanilang mga lalaki. Malapit na raw noon na magpiesta. Kaya sinabihan ni mama si Elsa na mas gugustuhin niya pa raw na mga palaka ang maging bisita kaysa sa mga katulad ni Elsa. Nagtawanan yung mga tao sa paligid. Hindi raw makapagsalita si Elsa. Napahiya. Naglakad na ito palayo. Lumingon ng isa pang beses at saka nagpatuloy. Araw ng pista, ready na raw lahat ng handa sabi ni mama. May paisa-isa nang dumarating na mga bisita. Abalang-abala si mama sa kusina. Nung makita niya na may mga palakang lumalabas galing sa banyo. Binuksan niya yung pinto at sinilip yung loob. Sir Nib, nakita ni mama na may mga lumalabas na palaka sa bowl ng banyo. Sobrang dami na halos umapaw na. Sumigaw si mama. Lumabas siya at pagtingin niya doon sa bakuran, may mga palaka din na papunta sa direksyon ng bahay nila. Naglibot si mama sa buong bahay. Parang lumilitaw lang sa kung saan-saan yung mga palaka. Nakakabingi daw yung sabay-sabay nilang kokak habang tumatalon-talon. Yung mga bisita nagsisialisan na kasi nandiri sa mga palakang dumarating. Nagpatulong sila mama sa mga kapitbahay na mag-alis ng mga palaka. Balde-balde raw yung inalis nilang mga palaka. Inabot pa sila ng ilang oras para maalis lahat ng nasa loob ng bahay.
Habang nagpapahinga sila at tinitignan yung pailan-ilan pa na natira, naisip daw ni Mama yung mga salitang sinabi niya kay Elsa. Mukhang nagkatotoo raw ang sinabi niya. Kalaunan nalaman ni Mama na ang nanay pala ni Elsa na si Aling Susan ay marunong mangkulam. Maaaring ang pagsugod ng mga palaka ay dahil sa pangkukulam ng mag-ina. Magpasalamat na lang daw si Mama kasi hindi direktang kulam sa kanya ang ginawa nila Elsa. Malamang ay baka napahamak pa siya. Simula noon naging kakaiba na yung turing ng mga tao kila Elsa. Iniiwasan na sila at hindi kinakausap. Kalaunan ay pinili na lang nila na umalis sa bayan kasi alam na ng lahat na mangkukulam sila. Sabi ni Mama, naging leksyon na raw yun sa kanya na huwag basta-basta magbibitaw ng mga salitang ayaw mong magkatotoo. Ang pistahan ay laging isang malaking selebrasyon sa aming bayan. Tuwing taon, nagkakatipon ng mga tao mula sa iba't ibang nayon para sa isang linggong pagdiriwang na puno ng saya, musika at pagkain. Pistahan na naman sa amin kaya buhay na buhay at makulay ang bawat madadaanan sa amin. Nung una ay ayoko makipagdiwang dahil hindi ko mawari ang nararamdaman ko. Para kasing may pumipigil sa akin. Pero inaya ako ng mga kaibigan ko kaya sumama na lang ako. Ako si Maria, isang dalaga na nag-aaral sa kolehiyo. Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Para sa akin, mga katahang isip lang ang mga yon. Mga kwentong ginagamit para takutin ang mga bata. Ngunit nung gabing yon, ang paniniwala ko ay nasubok. Habang kumakain kami sa isang kainan sa pistahan, may umagaw sa pansin ko. Nakatitig kasi sa akin yung babae. Hindi ko naman kilala, pero parang ansama akong tumitig. Hindi ko alam kung ilang minuto na siyang nakatitig sa akin. Tinanong ko tuloy yung kaibigan ko kung may dumi ba ang mukha ko. Pero nung maraming nadaan na tao ay tila parang isang bula na biglang nawala yung babae. Binaliwala ko yon dahil baka na maling akala lang siya sa akin na kilala niya ako. 11:00 na ng gabi nang maglakad ako pa uwi. Masyado kasi kaming nalibang. Ang daan ay madilim at tahimik. Ang tanging tunog ay ang pag-ihip ng hangin sa mga dahon ng puno. Habang naglalakad ako, nararamdaman kong may kakaiba. Parang gumagalaw ang mga puno sa paligid ko. Kahit mahina lang ang hangin. At nagsimula akong makarinig ng mga nakakakilabot na tunog na hindi ko maipaliwanag. Parang mga ungol. Meron din parang mga sigaw, parang tunog ng ibon o kung anumang hayop na kinakatay o sumisigaw na nakakairita pakinggan. Kinikilabutan na nga ako noon dahil sa mga naririnig ko, lalo na at wala akong makasabay na maglakad. May narinig akong kung anong kalusko sa isang puno. Tumingin ako sa itaas ng puno at doon ko nakita ang isang anino. Isang anino na may pulang mga mata. Parang anino ng isang aswang. Napaatras ako sa takot. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ang mga kwentong narinig ko mula sa lola ko ay biglang naging totoo. Nagsimula akong tumakbo ng mabilis. Naririnig ko ang mga yapak ng aswang sa likuran ko. Tapos parang biglang lumutang sa hangin at ang bilis niya ay nakakatakot. Habang tumatakbo ako, naaalala ko ang lola ko. Siya ang lagi nakikwento tungkol sa mga aswang. Lagi niyang sinasabi na ang mga aswang ay tunay at kailangan nating mag-ingat. Naaalala ko rin nung bago siya mamatay, binigyan niya ako ng isang kwintas. Isang kwintas na may palawit na gawa sa kahoy at may nakaukit na simbolo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng simbolo, ngunit sinabi ng lola ko na ang kwintas na yon ay isang anting-anting laban sa mga aswang. Mabilis kong hinanap ang kwintas sa dala kong bag. Ang alam ko kasi, hindi ko yun inaalis sa bag ko. At nang makapa ko nga, ay nanginginig pa ang kamay kong sinuot yon. Nang makita ng aswang ang kwintas ko, huminto siya sa paghabol sa akin. Tumitig ang aswang sa akin na parang galit na galit, pero diretso pa rin ako sa pagtakbo. Napahinto lang ako sa pagtakbo nang bigla siyang lumipad palayo.
Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Pero alam kong ang kwintas ang nagligtas sa akin. Ang kwintas na binigay ng lola ko. Kahit wala na ang aswang ay tumakbo pa rin ako ng mabilis hanggang sa makarating ako sa bahay. Hindi ko na makalimutan ang nakita ko noong gabi na yon. Ang takot na nararamdaman ko ay hindi maipaliwanag. Ang pistahan namin ay hindi magiging pareho para sa akin. Tuwing sasapit ang pista ay lagi ko nang naaalala ang pangyayaring yun. Ako po si Abel. Engineering student ako at kasalukuyan nagre-rent sa isang dorm kasama ang mga kaklase ko nung mangyari ang nakakatakot na experience namin na yun. Doon po yun sa probinsya ng Marinduque, sa Sitio Pulo. Nangyari po ito may 7 taon na ang nakakaraan. Piyesta daw sa lugar nila kaya pilit kaming inaaya ng ka-boardmate naming si Charito. Ayoko sana dahil sem break noon at mas gusto kong sa probinsya namin umuwi pero napilitan din ako dahil ayaw akong tigilan ng mga kaklase ko lalo na si Paul na may kursonada kay Charito. Ayun po, natuloy din kami kasama ang 2 pang babae na karoom naman ni Charito. Napakalayo po nung lugar nila at tawid dagat pa, isa sa pinakaayaw kong puntahan. Kaya hindi talaga ako nag-enjoy sa biyahe pa lang. Tapos pagdating pa namin dun, ang weird ng itsura ng mga tao. Yun bang parang galit sila at parang masama ang tingin sa amin kahit wala naman kaming ginagawa. Ang ganda sana ng lugar, kaya lang sobrang tahimik, kaya nagmukhang creepy. Pati yung fiesta nila, hindi masaya kagaya sa ibang probinsya na very festive ang mood ng mga tao. Doon sa kanila, ang seryoso ng mga tao, mga boring, tapos yung food, hindi naman sa pamimintas pero kakaiba na nga yung itsura at amoy, pati lasa, ganun din. Alam ko bisita lang ako na pinakain ng libre doon pero kasi nakakadismaya talaga. First time kong nakapunta sa isang handaan na ganoon ang handa. Halos masuka-suka ako. Ending, gutom ako maghapon kasi hindi ko talaga kinaya at isinuka ko lahat. Pero hindi pala ako nag-iisa. Dahil maging sina Paul ay ganoon din ang ginawa. Pasimple nilang iniluwa ang mga pagkain. Malapit nang dumilim noon nang ayain kami ni Charito na sumama daw sa prosesyon. Sa isip ko, baka sakali doon ay may ganap na. Kahit papaano mag-enjoy ako. Lumabas kami at nag-abang sa tapat ng bahay nila. Pero nagulat kami at nagkatinginan nung papadating na yung prosesyon. Malayo pa lang kasi ay napansin na namin na pare-pareho ang damit ng mga tao. Mahaba yun na parang bestida at may saklob sila sa ulo na parang belo. Iisang kulay lang din yun. Kulay itim, kaya para silang mga naka-uniforme na makikipaglibing imbis na prosesyon. At ang tugtog ng musiko parang punebre o yung tinutugtog sa mga patay kapag inililibing. Natanong ko si Charito kung anong klase ba yun, prosesyon o libing. Pero hindi siya sumagot, may tinitignan siya. At nang sinundan ko ng tingin kung ano yung tinitignan, ay nagulat ako at napaatras. Yung santong ipinoprosesyon nila ay hindi santo na kagaya ng sa ating mga Katoliko. Kung hindi, isang demonyo, may sungay, buntot at pakpak ang ilan sa kanila. At ang ilan naman ay may katulad na ribulto sa atin kagaya ni San Bartolomeo. Pero anyong demonyo din at may hawak na tabak at putol na ulo ng tao. Na di ko mawari kung totoo ba o props lang. Basta nakakatakot yung itsura nila. Napaatras ako at kilabot na kilabot talaga. Nang tignan ko si Paul at nakita kong tulala at nanlalaki din ang mga mata nila sa pagkakatingin sa mga ribulto. Nilapitan ko sila at inaya nang umalis sa lugar na yon dahil hindi nakako-normal ang mga nakikita namin. Nagkasundo nga kaming aalis na kaya babalik na sana kami sa bahay nila Charito para kunin ang mga bag namin. Nang bigla kaming harangin ni Charito na nakasuot na din ng itim na bestida at may belo sa ulo. Napasigaw kami sa takot nang makita namin ang anyo niya na puro puti lang ang mata na nangingitim ang paligid. Pagtingin namin sa mga tao ay pare-pareho na ang mga itsura nila. Huminto ang paglalakad ng prosesyon, maging ang pagtugtog ng musiko at nakatingin sila lahat sa amin. Hilakbot na napaatras kami. Umiyak na sa takot yung 2 babaeng kasama namin. Kami naman nila Paul at iba pa ay hindi alam ang gagawin.
Basta ang alam ko noon, takot na takot talaga ako. Nung magsimulang humakbang palapit sa amin yung dalawa sa kanila, ay sinabayan na namin ang pagkaripas ng takbo. Mabilis na mabilis, walang lingon likod, hanggang sa tuluyan kaming makalayo. Noon may dumating na sasakyan na agad naming pinara. Pinasakay naman kami nito at nung sinabi namin ang nangyari ay hindi siya nagulat dahil alam daw niya ang tungkol doon. Naimbita raw kami sa kapistahan ng sitio na yon kung saan kinukontrol na masasamang espiritu o demonyo ang isip at katawan ng mga nakatira doon. Mabuti daw at nagawa naming makaalis. Kung hindi, ay baka daw naialay pa kami sa mga patron nila o baka pati kami ay nalukuban na din ng demonyo. Tinulungan kami ng lalaking yun na makabalik sa Manila. Mula naman noon ay hindi na ulit nagpakita sa dormitory si Charito at hanggang ngayon, sa tuwing mapapag-usapan yun, ay hindi pa rin kami makapaniwala na totoong nakaranas kami ng ganoong klaseng kababalaghan. Bakasyon na naman sa pag-aaral, kaya may oras kaming magkakaibigan para gumala. Ang isa naming kaibigan na si Tonet ay nag-aya sa probinsya. Malapit na raw kasi ang pistahan doon, kaya't madami ang magagawa, magagalaan at makakain sa lugar nila. Pumayag naman kaming magkakaibigan na doon muna magbakasyon. Mukhang masaya naman. 6 kaming magkakaibigan. Si Lim, Eric at ako ay lalaki. Si Erica, Ella at Tonet naman ay babae. Naging magkakaibigan kami nung nagsimula kami ng college. Pagkatapos ng ilang linggo ay natuloy nga ang gala namin. Medyo matagal ang biyahe dahil dulo ng probinsya pala yung lugar ni Tonet. Lahat kami ay pagod at bagsak ang katawan pagdating sa bahay nila Tonet. Doon muna kami nakituloy. Kahit luma ang estruktura, maganda naman ang bahay. Lolo kasi ni Tonet ang nakatira doon. Siya rin ang sumalubong sa aming 6. Pinagluto pa kami ni Lolo ng pinakbit na masarap at maya-maya rin ay nagpahinga at natulog na. Kinabukasan ay nagsimula na ang pistahan. Napakadami ng makikita sa paligid na paninda. Puro pang pasalubong at iba-ibang gamit ang makikita. Bilang remembrance ay bumili kami ng 6 na bracelet. Maya-maya lang ay umuwi na rin muna kami para magtanghalian kila Tonet. Pinagluto raw kasi kami ng lolo niya ng makakain. Nakakahiya naman kung tatanggi kami. Masaya naman naming nakakwentuhan si Lolo habang kumakain. Nakakatuwa palang kasama si Lolo at maraming nakukwento. Tinakot pa nga kami na wag nang magpagabi dahil baka makuha kami ng aswang. Masaya kaming nakipagtawanan. Maya-maya lang din ay umalis na upang gumala ulit sa lugar nila. Inaya namin si Lolo kaso susunod na lang daw siya at marami pang gagawin sa bahay. Ang dami naming ginawa buong maghapon. May peryahan kasi kaming napuntahan kaya tuwang-tuwa kaming lahat sa mga rides at palaro doon. Sobrang saya ay hindi na namin namalayang maggagabi na. Napansin na lang namin na dumidilim na ang paligid. Medyo malayo ang peryahan at wala kaming masakyan pa uwi. Puro puno ang mga dumadaan na sasakyan at kaunti pa ang dumadaan. Wala kaming mapagpilian noon kung hindi maglakad pa uwi. Habang naglalakad ay ang ingay namin sa daan at puro pa rin kami tawanan at kwentuhan. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin pa uwi ay may nakasalubong kaming matandang lalaki. May buhat-buhat siyang sako at mukhang nabibigatan siya. Mabait kaming magkakaibigan kaya tinulungan namin si tatay sa dala niya. Sabi niya ay malapit lang daw doon ang bahay niya at humingi ng tulong na baka pwede siyang tulungan ihatid pa uwi. Pumayag naman kami at sinamahan nga si tatay pa uwi. Nakakaawa si tatay. Ang bahay niya ay kubo lang, malayo sa mga kapitbahay dahil bandang dulo ng barangay ang bahay niya. Pagkarating ay pinagpahinga niya muna kami sa labas ng bahay niya. Naglabas siya ng mga upuan. May lamesa rin kaya sakto ang pwesto. Bago siya pumasok sa kubo niya ay sinabi niya sa amin na hintayin siya at ipaghahanda kami ng maiinom. Tumawag si Lolo sa telepono ni Tonet. Ipinagpaalam namin kay Lolo kung nasaan kami at sinabi na baka gabi na kami makauwi. Sabi ni Lolo ay umuwi na raw kami dahil hindi magandang magpaabot ng dilim sa labas. Hintayin na lang daw kami dito sa lugar
at susunduin kami ni Lolo at sumang-ayon na lang kami. Maya-maya lang ay bumalik na ang matanda at inabutan kaming lahat ng inumin. Silang 5 lang ang uminom dahil hindi ko yun iniinom. Hindi naman ako nauuhaw at may tubig akong dala na nasa bag ko. Nakiupo sa amin ang matanda at nagsimulang magkwento tungkol sa mga aswang. Nung una ay nakikinig pa sila pero nahahalata ko na hindi interesado yung 5 sa kinikwento ng matanda. Napansin ko rin na parang pahiga na sila dahil sa antok. Maya-maya lang ay pare-parehas sila na nahihilo. Tinanong ko yung matanda kung ano ba ang pinainom niya sa mga kaibigan ko. Bakit parang nanghihina sila? Pagtingin ko sa matanda ay nakangiti na siya sa akin habang namumula ang mata. Laking gulat ko dahil malayo na ang anyo niya sa itsura niya kanina. Nagsalita siya at sinabi na kung nakinig lang daw ako sa lolo ng kaibigan ko ay sana hindi kami ang magiging hapunan niya ngayon. Sa sobrang kaba at takot ko ay hindi ako makagalaw nang may bigla akong narinig na boses na sumisigaw sa likod ko. Ang lolo yun ni Tonet na may dalang buntot ng pagi. Habang tumatakbo papalapit sa amin ay sinisigawan ako ni lolo na tumabi sa daan. Ginawa ko naman yun at sabay hampas ng buntot pagi sa aswang. Malakas ang tunog yun at rinig na rinig ko rin ang hiyaw ng aswang sa sakit. Natakot din ang aswang sa lolo ni Tonet kaya nagtatarantang siya sa sakit habang tumatakbong palayo. Sabi ni lolo, bakanting kubo yun sa bukid. Hindi totoong bahay ng matandang aswang na yun. Sa uli-uli raw ay huwag kaming sama ng sama kung kani-kanino, lalo't hindi namin kabisado ang lugar na yon. Ginising na ni lolo ang mga kaibigan ko at sama-sama kaming bumalik kina Tonet habang pinagkikwentuhan ang nangyari sa amin. Mary Ann ang pangalan ko. Hello po sa inyong lahat na nakikinig. Noon ko pa gustong mag-submit ng kwento dito. Bihira lang kasi ang libre kong oras kaya ngayon ko lang nasulat ito. Sana po ay magustuhan nyo. Piyesta sa bahay nila Tita Madel. Sabi niya wala raw siyang katulong sa pagluluto at pag-aayos ng bahay. Nag-volunteer kaming magpipinsan na kami na lang ang tutulong sa kanya. Doon na kami natulog sa kanila. 4:00 pa lang gising na si Tita Madel. Naggagayat na ng mga sangkap na gagamitin. Kanya-kanya na kaming asikaso ng mga gagawin namin. Bago magtanghali, dumating na yung mga bisita. Ang dami, halos mapuno yung bahay ng mga tao. Doon din kasi sa bahay ni Tita kumain si Father. Magkakilala daw sila kasi kaklase niya dati si Father nung high school. Nung matapos na yung kainan, mga bandang 6:00 ng hapon, pagtingin ko sa kusina, gabundok yung mga hugasin. Sabi nung isa kong pinsan, yun daw ang pinakaayaw niya sa piyestahan. Kasi pagkatapos, katakot-takot daw na hugasin ang matitira. Kanya-kanya kaming toka ng hugasin. Yung iba naming pinsan sa loob sila naghugas. Mga plato, baso at kutsara ang sa kanila. Sa amin ni Tita yung mga naglalakihang mga kaldero na yung iba mas malaki pa ata sa akin. Sa labas kami naghugas, sa may poso kasi kailangan ng mas malaking space para makuskus ng maayos yung mga sebo at tutong ng mga kalderong yun. Sinimulan namin yung paghuhugas. Nakakaisa pa lang ako para na akong hinihingal. Si Tita pangiti-ngiti lang. Sabi niya bilang kabayaran na rin kasi tumulong kami sa handaan sa kanila. Ililibre niya kami sa ukayan. Yun lang daw kasi ang afford niya. Nung marinig ko yun parang ginanahan akong maghugas. Narinig ko na tinatawag siya nung isa naming pinsan galing sa loob. May naghahanap daw kay Tita. Importante daw. Tumayo si Tita at dali-daling lumabas. Medyo madilim na nun sa likod bahay nila Tita. Ang tanging ilaw lang yung galing dun sa kusina. Kinukuskus ko yung puwet ng kaldero nung marinig ko na parang may gumagalaw doon sa gilid. Pagtingin ko, umaabante papunta doon sa mga halaman yung kawali. Kumakaskas sa simentadong sahig. Kumunot yung noo ko kasi bakit naman gagalaw yung kawali? Tumayo ako.
Nilapitan ko yun. Tumigil yung paggalaw. Inangat ko yung kawali. Wala naman. Binalik ko yun malapit sa akin. Ilang minuto pa, naulit na naman. Gumagalaw yung kawali. Tumayo ulit ako. Kinuha ko yung kawali. Sa pagkakataong yun, medyo natatakot na ako. Naisip ko baka multo o kung ano man ang may gawa ng paggalaw ng kawali. Pumasok ako sa loob ng bahay. Sakto at nakasalubong ko si tita. Tinanong niya kung tapos na ako. Sabi ko hindi pa. Kinuwento ko yung tungkol sa gumagalaw na kawali. Natawa bigla si tita. Tinapik-tapik niya ako sa balikat. Sabi niya wag daw akong matakot. Mga duwende lang daw yon. Mababait na duwende na nakatira na bago pa sila nanirahan sa bahay. Wala raw akong dapat ipag-alala kasi hindi nananakit ang mga duwendeng yon. Mahilig lang talaga silang manguha ng mga gamit. Lumabas kami sa likod bahay. Pumunta kami doon sa kumpol ng mga halaman. Nung hawiin niya yung kumpol, nakita ko na may malaking nuno sa punso doon. Hanggang bewang ko yung taas. Napansin ko na tuluyan nang nawala yung kawali. Hinanap ko kung saan-saan pero hindi ko na talaga nakita. Sabi ni tita, iniwan ko daw kasi yung kawali. Kaya nakuha. Sabay tawa. Nakitawa na lang din ako. Matapos yun, naging aware na ako sa duwende dun sa bahay nila tita. Sabi niya sa akin, swerte raw sa negosyo nila yung mga duwende sa bahay. Kaya raw hindi nila ito pinapaalis. Wala naman daw silang sinasaktan at wala naman daw itong ibang ginagawa kundi ang magnakaw ng kung ano-anong bagay. Nakalaunan ay nakukuha rin naman daw ulit. Ako si Jess. Babae po ako at 24 years old na. Gusto ko lang ibahagi yung nangyari sa akin nung pistahan sa lugar namin. Taon-taon ay masasabi ko na masaya ang pagdiriwang doon. Marami akong mabibili at puno ng masasayang palaro. Masaya ang bawat isa sa pistahan na nagaganap noon. Pero ako, hindi ko mawari ang mararamdaman ko. Kakagaling ko lang kasi sa pakikipaghiwalay sa boyfriend ko nung panahon na yon. Masakit pero wala naman akong magagawa. Nahuli ko kasi siyang may babae. Kaya puno ng lungkot at galit ang damdamin ko sa kanya. Inaya ako ng mga kaibigan ko noon na makipagdiwang. Ayoko talaga sumama pero pinilit nila ako ng sobra. Sabi nila ay gawin ko raw yung paraan para maglibang at makamove on. Pumayag na lang ako. Total minsan lang naman. Maghapon kami naglibot at namili ng kung ano-anong mga tinda sa paligid. Kahit papaano ay napasaya nila ako. Maghapon kaming gumala kung saan-saan dahil napakarami talagang paninda at palaro. Bago pa dumilim ay nagpaalam na rin silang umuwi dahil hindi kasi sila taga rito. Medyo malayo pa kasi yung uuwian nila. Matapos nilang magpaalam ay nagpasya ako na magpahangin muna. Pero maya-maya lang ay naisipan kong maglibot-libot pa ulit ako sa paligid. Nang biglang napunta ang atensyon ko sa isang pwesto ng tindahan. Kakaiba yung tinda na nakadisplay sa labas. Lumapit ako at tinitigan kung ano pa ba yung mga gamit na yon. Paglapit ko ay nabasa ko na puro gamit pampaswerte ang nakalagay. Pero hindi yun mga pang Chinese. Parang gawa sa kung anong kahoy yung mga gamit. Habang tinitignan ko ay may bigla akong narinig na boses. Yung tindera pala yun. Tinatanong niya kung gusto ko raw bang swertihin. Sabi ko ay huli na ang lahat. At wala na kami. Napakwento pa tuloy ako sa manang. Laking taka ko na lang nung sumagot siya na hindi pa raw huli ang lahat. Pumasok siya sa tindahan at sinabi na sumunod ako. Pumasok din ako. Dala ng kuryosidad. Pagpasok ko ay inabutan ako ng manang ng dalawang maliit na bote na may laman na kung ano-ano. Sabi niya ay ang isa raw ay para sa muling pagtingin niya sa akin at ang isa naman ay para sa ikatuwa ko sa paghihiganti. Ipatako raw yun sa litrato ng dati kong nobyo at mangyayari raw ang dapat mangyari. Nung una ay hindi pa ako naniniwala dahil alam ko naman na binebentahan niya lang ako. Pabiro ko pang tinanong kung magkano ba ang singil. Pero sabi niya
ay libre na raw yun para sa akin. Sabay banggit ng pangalan ko, Jez. Doon ako nagulat dahil hindi ko naman sinabi sa kanya kung ano ang pangalan ko. Sabi niya ay isa raw siyang manghuhula at may alam sa itim na kapangyarihan. Dagdag pa niya ay ramdam niya ang sakit at galit na kinikimkim ko, kaya't kunin ko na ang magpapagaan ng damdamin ko. Hindi ko tinanggihan at nagdiretso uwi sa bahay. Kinagabihan ay hindi ako makatulog sa sinabi ng babaeng matanda. Kinuha ko yung litrato ng dati kong nobyo at nag-isip kung ano bang gusto kong mangyari. Maya-maya ay pinatakan ko ang litrato mula sa bote na magbibigay sa akin ng paghihiganti. Ayoko na kasing makipagbalikan sa kanya at kung mamahalin niya ako ay alam ko naman na peki na lang yun. Napaluha ako dala ng emosyon. Nakailang patak ako sa litrato niya dahil sa galit. Maya-maya lang din ay natulog na ako. Kinabukasan ay nabalitaan ko sa mga kaibigan ko na isinugod daw sa ospital ang dati kong nobyo dahil sa biglang dami ng mga sugat niya sa katawan, kagaya ng bulutong at marami pang iba. Nagbiruan pa sila na baka raw kinakarma na. Kinabahan ako sa sinabi nila at agad na kinuha ang litrato na pinatakan ko kagabi. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil tumalab talaga ang sinabi ng matanda. Nasaktan ako pero ayoko siyang saktan ng pisikal. Sa taranta ay hinugasan ko at pinunit ko ang litrato niya. Hindi ako mapakali nung araw na yon dahil hindi ko ugaling manakit. Sa mga sumunod na araw ay nabalitaan ko na agad siyang gumaling na parang walang nangyari. Doon ay naging kampante ako. Nung araw din na yon ay tinapon ko na ang 2 bote kasama ang lahat ng litrato at mga bagay na maaari kong maalala sa kanya. Ako po si Dantoy. May gusto din po akong i-share sa inyo mga kapasta. Pero hindi ko po ito karanasan, kundi sa tatay at nanay ko na mismong naka-experience ng nakakatakot na pangyayaring yun. Lagi nila yung kinikwento sa aming magkakapatid kaya naman halos nakabisado ko na. Nangyari daw yun sa isang liblib na sityo sa probinsya ng Aklan. Nagtanan daw sila noong taong 1990 pa. At doon nga sa kaibigan ni tatay sila nakituloy. Malugod naman silang tinanggap ng pamilya ni Carding. Nung dumating sila ay nagkataong piyesta kinabukasan sa katabing sityo nila Carding. Marami aniya siyang kaibigan at kilala doon kaya makikipamiesta daw sila. Kaya kinabukasan nga maaga pa lang inaya na sila nito. Nahihiya nga daw sumama sila tatay dahil wala naman daw silang kakilala doon. Pero sabi ni Carding, huwag silang mahihiya dahil ganoon daw talaga doon. Naghahanda ang mga taga roon para imbitahin kumain sa kanila ang mga tao, kakilala man o hindi. Pagdating nga nila doon ay hindi magkandamayaw ang mga tao. Lahat ay nagsasaya sa mga palaro sa daan. Kabi-kabila din ang pagkaway o pagtawag sa kanila ng mga tao para makikain sa kani-kanilang handa. Kabilang na ang isang mag-asawa na kinatakutan ni nanay dahil sa kakaibang anyo ng mga ito. May malaking balat na mabalahibo daw kasi sa mukha yung babae na nagbigay dito ng anyong nakakatakot. At yung lalaki naman ay tila nasunog ang kalahating katawan. Nagkataong ipinagbubuntis na daw ako ni nanay noon at nag-aalala si tatay na baka mapaglihihan sila ni nanay. Kaya magalang nilang tinanggihan ang mga yun at nagpasalamat. Bandang hapon, binabaybay na nila ang daan pa uwi matapos manood ng isang palabas sa plaza nang madaanan nila ulit yung bahay ng mag-asawa na nag-imbita sa kanila noong umaga. Lumapit ang lalaki sa kanila at muli silang inimbitahan na doon na sa kanila maghapunan dahil marami pa daw silang pagkain. Pero agad daw nagtago sa likod ni tatay si nanay. Nakita daw yun ang asawang babae kaya tinawag nito ang asawa niya at sinabing hayaan na lang sila ni tatay kung ayaw sa kanila kumain. Bago pumasok sa bahay nila ay tinignan pa sila ng mga ito habang iiling-iling. Noon naman biglang lumapit sa kanila ang isa ring mag-asawa na nag-aya din sa kanila na maghapunan. Maayos at disente ang itsura ng mga yun
at hindi sila nagdalawang salita dahil pinaunlakan agad sila nila nanay. Maraming pagkaing inihain sa kanila pero karamihan daw ay mga putahing hindi nila kilala. Specialty daw nila yun, sabi ng mag-asawa. Pero nung kumakain na sila ay maraming beses daw na nagkakatinginan sila nanay at tatay, pati na din si Carding dahil hindi nila nagugustuhan ang lasa. May kakaibang lasa at amoy ang mga pagkain na nagmumuntika ng magpaduwal sa kanila. Kaya lang ay pinipigilan nila dahil nasa harap nila ang nakangiting mag-asawa na walang tigil sa pag-istima sa kanila. Pero hindi na nakatiis si nanay, biglang tayo siya at tumakbo sa lababo. Sabay duwal. Nanlaki daw ang mga mata niya nang makitang tila putol na daliri ng tao ang isinuka niya. Nagtitiling tinawag niya si tatay na agad na pasugod sa kanya. Pero maging si tatay daw ay napaduwal nang makita ang isinuka ni nanay. Isang parte naman ng tila-dila ang iniluwa ni tatay. Habang si Carding daw na nakaupo pa sa mesa ay nanlalaki ang mga mata at namumuwalan hanggang sa bigla na lang din itong iluwa ang nasa bibig na itsurang mata naman ng tao. Naghagik-gikan yung mag-asawa at nasindak sila nang makita nilang nagbago ang anyo ng mga ito at naging aswang. Nanginginig daw na napasiksik si nanay sa likod ni tatay at si Carding ay nagkanda tumba-tumba sa silya habang nagmamadaling makalayo sa kanila. Sigaw ng sigaw si nanay sa matinding takot habang nakangising lumalapit sa kanila ang mag-asawa. Tinanong ng mga ito kung nagustuhan nila ang inihaing pagkain sa kanila. Kung tapos na daw sila kumain ay ang mga ito naman daw ang maghahapunan at silang tatlo ang magiging hapunan nila. Nahindik sila sa narinig at napaatras para maghanap ng masusulingan. Naamoy daw ng babaeng aswang na may masarap na putahe sa loob ng tiyan ni nanay kaya uunahin na siya nito. Humarap naman si tatay at nagpambuno sila nito habang si Carding naman ay lakas loob na nakipaglaban sa lalaking aswang. Pero hindi daw sapat ang lakas nila para labanan ang mga aswang. Nasugatan nga si tatay sa balikat dahil sa pagprotekta kay nanay. Noon daw biglang bumukas ang pinto at hangos na pumasok yung pangit na mag-asawang kinatakutan ni nanay. May hawak silang buntot pagi at isang punyal at sila ang nakipaglaban sa mga aswang hanggang sa matalo nila ito at biglang maglaho na parang bula nang matarakan nila pareho ng punyal. Hiyang-hiyang nagpasalamat at humingi ng tawad sa mag-asawa sila nanay at tatay dahil sa maling paghusga nila sa itsura ng mga ito. Ako po si Jasmine. Sa probinsya po ako nag-elementary at nag-high school pero sa Maynila na po ako nag-college. After college ay saka pa lang ulit ako nakabalik sa amin sa probinsya at nasakto pang piyesta kaya ang saya-saya ko. Parang naging reunion na rin namin yon ng ilan sa malalapit kong kaibigan dati nung high school. Bukod sa kanila ay naging abala rin ako sa pakikipagkwentuhan sa mga pinsan ko kasi matagal din kami hindi nagkita-kita. Kaya kaliwat kanan ng chika ko noon kasi nga ang dami kong naiwan sa probinsya ng mga kaibigan na nakita ko nung fiesta. Dati kasi wala pang social media, walang FB at Messenger na pwede kayong makapag-konekta sa bawat isa. Kaya kapag umalis ka sa probinsya at natagalan kang umuwi, ay marami ka talagang mamimiss. Nasa kalagitnaan kami ng pagkikwentuhan noon habang kumakain nang makita ko ang isa ko pang kaklase na si Amor. Naging malapit din kami dati sa school. Nakatayo lang siya sa labas ng bakuran namin kaya kinawayan ko. Nakita kong ngumiti naman siya sa akin pero hindi siya lumapit. Naalala ko na dati nga pala ay mortal silang magkagalit ng isa ko pang kaibigan na si Lilet dahil nag-agawan sila noon ng boyfriend. Baka kaya hindi lumalapit si Amor dahil katabi ko si Lilet sa upuan. Pero naisip ko rin, ang tagal na nun. Baka naman magkasundo na sila ngayon. Itatanong ko sana kay Lilet kasi gusto kong makasama rin namin si Amor. Pero bigla akong tinawag ng tita ko. May sinabi. Pagbalik ko sa upuan ay nakita kong nandoon pa rin si Amor. Hindi ko na natiis. Tumayo ako para lapitan siya. Sinubukan ko siyang ayain at kung hindi pa rin sila okay ni Lilet ay pagbabatiin ko sila. Habang naglalakad ako palapit kay Amor, napansin ko
na parang papalayo naman siya sa akin. Pero hindi ko naman siya nakikitang humahakbang o naglalakad palayo. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko kasi para ako namamalikmata. Ba't ganun ang tingin ko? Parang kusa siyang inuusod ng hangin palayo, papunta sa madilim na bahagi ng kalye sa labas ng bakura namin. Sumigaw na ako. Sabi ko, "Sandali lang, amor." Pagsigaw ko, napatingin silang lahat sa akin. Dali-dali akong nilapitan ni Lilit. Bakit ko raw isinisigaw ang pangalan ni Amor? Yung kaklase ba naming si Amor ang tinutukoy ko? Tanong pa niya sa akin. Sabi ko oo. Kasi nakita ko siya sa labas eh. Tinatawag ko para papasukin pero bigla siyang lumayo at biglang naglaho sa paningin ko. Inakbayan ako ni Lilit at saka niya sinabi sa akin na 1 taon na mula nang mamatay si Amor. Nagkasakit siya ng leukemia. Biglang gumapang ang kilabot sa katawan ko sa narinig. Ibig sabihin ay multo na lang pala niya ang nakita ko. Kaya pala ganoon na parang may kakaiba sa kanya. Sabi ni Lilit, nagkaayos naman sila bago mamatay si Amor. Katunayan ay dinadalaw pa nga niya nung may sakit. Siguro kaya raw nagpakita sa akin ay dahil nga hindi ko pa alam na wala na siya. Nalungkot ako sa balitang yon pero parang natuwa na rin na nagpakita siya sa akin. Ibig sabihin ay kaibigan talaga ang turing niya sa akin dahil naaalala pa niya ako. Ako po si Miguel. 45 anyos na ngayon ng Capas, Tarlac. Tandang-tanda ko taong 1997 nang mangyari ang hindi malilimutang karanasan ko sa probinsya ng lolo ko sa Rojas City. Kakauwi lang ni tatay noon galing Saudi at pumunta kami kina lolo para magbakasyon. First time naming magkakapatid na makarating ng probinsya kaya excited kaming lahat. Nataon pang piyesta noon. Unang beses naming nakaranas ng piyestahan sa probinsya at talaga namang nakakatuwa dahil halos lahat ng bahay doon ay may handang pagkain, madami man o kaunti. Madaming mga palaro. Katunayan ay lakas loob pa akong sumali sa Palo Sebo. At nung gabi naman, matapos kaming sumunod sa prosesyon, inaya naman kami ng mga pinsan namin sa sayawan sa plaza. Madaming tao sa sayawan. Nahiya kasi kami pero dahil sa kakakulit ng mga pinsan ko, ay napilitan yung 2 nakababata kong kapatid na makisayaw na rin doon. Pero hindi ako, na nakontento na sa panonood sa labas ng mga nakaharang na mga palapa ng niyog. Palalim na ang gabi noon pero hindi naman ako naiinip sa panonood dahil masaya silang panoorin. Lalo na yung pakengkoy na pagsasayaw ng mga pinsan ko. Maya-maya, bigla ako natigilan. Pakiramdam ko kasi may nakatingin sa akin. Kaya pasimple kong inilibot ang paningin ko. At nahuli ko nga ang isang babae na nakapulang bestida sa ilalim ng puno at titig na titig sa akin. Kahit malayo at medyo may kadiliman sa bahaging yon ay kita kong maganda yung babae. Nung una, inisip ko na baka mali lang ako at hindi naman sa akin nakatingin kasi ay nakangiti siya at imposible namang ako ang iningitian niya dahil hindi naman kami magkakilala. Pero nung luminga ako sa paligid ay wala naman akong nakitang tao na nakaharap sa kanya. Naiilang man, inginitian ko na lang din siya. Baka sabihin naman niya isuplado ako. Pero kada mapapalingon ako sa kinatatayuan niya, nandoon pa din siya, nakatitig na nakangiti pa din siya sa akin. Hanggang sa paglingon ko uli ay nakita kong tumango siya na para bang tinatawag ako. Nang hindi ako tuminag, ay kinawayan na niya ako kaya napilitan akong lumapit sa kanya. Mas maganda pala siya sa malapitan at totoong nakakaakit ang mukha niya. Nakikipagkilala na siya ay natutulala pa ako sa pagkakatitig sa kanya. Maya-maya ay namalayan ko na lang na nagkikwentuhan na kami. Masarap siyang kausap, mahinhin at parang musika sa pandinig ko yung boses niya. Tapos ay biglang tumugtog ng sweet doon sa sayawan. Nagkatinginan kami. Inaya ko siyang pumasok sa loob at magsayaw pero tumanggi siya. Pwede naman daw kami doon magsayaw sa ilalim ng puno. Natawa ako sa gusto niya. Pero pumayag din ako at nagsayaw nga kami. Nagulat ako
nang bigla na lang siyang humilig sa akin at yumakap ng mahigpit. Noong una ay hinayaan ko lang. Sinamantala ko din kasi yung pagkakataon na yun. Pero nagtaka ako nang habang sumasayaw kami, nararamdaman kong parang malamig yung katawan niya. Tapos yung yakap niya ay pahigpit ng pahigpit hanggang sa halos hindi na ako makagalaw. Kaya tinapik ko siya at sinabi kong hindi na ako makahinga sa yakap niya. Pero sa halip ay mas lalo pa niya yung hinigpitan. Nagpanik na ako noon dahil alam ko nang may hindi tamang nangyayari kaya nagpumilit na ako makawala. Pero sobrang lakas niya, kahit payat siya ay hindi ko mabaklas ang braso niya sa pagkakayakap sa akin. Hanggang sa magawa kong maiangat ang mukha niya na nakasubsob sa liig ko. Napasigaw ako ng malakas nang makita ko ang mukha niya na naging isang bungo. Gumapang ang matinding takot at kilabot sa katawan ko at lalo akong nagsisigaw ng malakas na malakas habang nagpipilit na makawala sa pagkakayakap niya. Hanggang sa magkandatumba na kami sa lupa ay nakayakap pa din siya nang bigla na lang may magsaboy ng tubig sa mukha ko. Nang mahimasmasan ako ay nakita kong nandoon na uli ako sa kinatatayuan ko bago ko nakita yung babae. Yung pinsan ko pala ang nagsaboy sa akin dahil nadinig daw nila akong sumisigaw at nagpapapasag ng mag-isa. Nang tanungin nila ako kung ano nangyari, ay naalala ko yung babae kaya bigla ako napatayo. Pero wala na yung magandang babae na naging bungo. Hindi ko na kinwento sa kanila yung nangyari at inaya ko na agad silang umuwi na. Hindi pa kami nakakalayo doon sa sayawan nang mapahinto ako sa paglalakad. May nadinig kasi akong sumisitsit at nang lumingon ako ay napamulagat ako nang makita kong nakatayo doon yung magandang babaeng nakapula. Nanlaki ang ulo ko at nagtayuan ang mga balahibo ko. Sa takot ko ay kumaripas ako ng takbo at iniwan ko na ang mga kasama ko. Ang sabi ng lolo ko, malamang daw ay napaglaruan ako ng engkanto o masamang espiritu doon. Magandang araw sa ating butihing narrator, pati na din sa mga palagiang nakikinig sa horror channel na to. Simeon ang pangalan ko, 39 anyos ngayon at sa kasalukuyan ay nakatira dito sa San Remigio sa Antique. Sa lugar na ito ako nakaranas ng nakakatakot na pangyayari noong nasa edad 15 pa lang ako at magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa din nakakalimutan. Parehong katiwala sa malaking bahay ng tiyahin ni nanay ang mga magulang ko. Taon-taon ay nagpapaalaga sila ng mga baboy kay tatay para katayin at ipanghanda sa piyesta. Nung piyesta nga na yon ay 4 na baboy ang nakatakda niyang katayin dahil madami daw bisitang darating mula Maynila ang Lola Salve. Pamilya daw yun ng lalaking mapapangasawa ng pinsan kong si Odette. Ang dinig ko nun ay parang mamamanhi ka na din ata. Isang araw bago ang bisperas ay nagdatingan na ang mga ito. Napaaga sila ng dating kaya naman nagpaluto muna ng ilang putahe si Lola Salve kay nanay para may mapagsaluhan sila. Nung gabing yun, matapos ang hapunan ay inaya naman sila ng mga lolo at tiyuhin ko na mag-inom. Nagpaunlak naman yung mapapangasawa ni Odette, pati na din ang pamilya niya. Matapos kong tulungan si nanay sa pag-imis ng mga kinainan nila, ay umuwi na ako sa bahay namin na nasa gilid lang ng malaking bahay. Bago ako tuluyang makapasok, ay napansin kong may mga taong nakatayo sa tapat ng kulungan ng baboy, di kalayuan sa likod bahay namin. Nilapitan ko yon para sinuhin at nagtaka ako nang makita kong yung tiyuhin at 2 kapatid na lalaki ng mapapangasawa ni Odette ang mga yon. Hindi ko alam kung paano sila nakarating doon at kung anong ginagawa nila, gayong may kadiliman sa bahaging yon. Kaya tinanong ko sila, pero sa halip na sumagot ay mailap ang mga mata na dali-dali silang lumayo doon. Pagdating pa lang nila ay may kakaiba na ako napansin sa pamilyang yon. Mailap at malikot kasi ang mga mata nila. Bihira ding magsalita at hindi tumitingin kina Lola Salve kapag kinakausap. Tapos bigla pang nakarating doon sa madilim na bahagi ng kulungan. Samantalang ang mga kasama nila ay nandoon sa balkonahe at nagiinuman. Nakiharap nga doon si tatay sa kanila. Gawi kasi ni tatay na tumagay muna bago magkatay ng baboy. Nagpapakondisyon ba?
Dahil sa pagod sa pagtulong kay nanay sa malaking bahay nakatulog naman din ako kaagad. Pero lampas sa hating gabi, nang bigla akong maalimpungatan, narinig ko kasi na parang nagkakaingay ang mga baboy. Sigurado naman ako na hindi pa oras para magkatay si tatay dahil tiyak nagigisingin niya kami ni Kuya Samuel para katulungin. Nang mawala ang ingay ay bumalik ako sa paghiga dahil baka guni-guni ko lang kako. Pero narinig ko ulit yung ingay. Alam niyo po ba yung klase ng iyak nila na kapag hinuhuli na sila? Ganon yung iyak nila kaya napabalikwas ako ng bangon at sumilip sa bintana. Naalarma ako kasi parang mas dumilim pa sa loob ng kulungan kaya lumabas ako kaagad. Pagdating ko doon ay nagimbal ako sa nakita ko. May 3 tao na tila halimaw ang itsura na kumukuyog sa mga baboy kaya ito nagiiyakan. Mabilis akong nakayuko para magtago. Tapos ay nanginginig na gumapang sa likod ng mga punong saging. At doon, malinaw kong nakita kung paano lapain ng mga yon ang mga baboy na alaga ni tatay. Winawakwak nila gamit ang matutulis at mahahaba nilang kuko ang dibdib ng mga baboy. Tapos ay kinakain ito. Halos masuka ako at nangangalisag ang balahibo habang pinapanood ang ginagawa nila. Wala akong magawa dahil sa takot ko. Natahimik ang mga kawawang baboy. Paano ay naubos na nila ito? Nang tumayo na ang mga halimaw ay ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang bigla silang magpalit ng anyo at naging iyon ang tiyuhin at 2 kapatid nung nobyo ni Odette. Napatakip ako sa bibig ko para pigilang makagawa ng ingay. Natatandaan kong may kwento dati si tatay sa mga uri ng aswang na kagaya nila. Ang tawag daw sa kanila ay mambababoy. Dahil mga baboy lang ang kinakain nila. Hindi ko akalaing makakakita ako noon sa personal at mula pa sa lahi ng mapapangasawa ng pinsan ko. Nagpunas muna yung lalaki at pagkatapos ay parang walang anuman na lumakad pabalik ng malaking bahay. Hindi ako makalapit sa bahay dahil sa takot kong makita nila ako. Kaya inabangan ko si tatay at ibinalita ko kaagad sa kanya yon. Nanlumo naman si tatay. Galit na galit sina Lola Salve nang ipinaalam ni tatay ang nangyari. Pero nagulat kami na hindi niya ikinabigla nang sabihin namin ang may kagagawan. Nahalata na pala yun ang asawa ni Lola Salve dahil dati itong albularyo kaya hindi nila tinanggap ang pamamanhikan ng mga ito. Sa dami na ng mga narinig kong kwento tungkol sa mga kababalaghan at katatakutan, masasabi kong itong kwento ko ang pinaka nakakatakot. Nakakatakot kasi personal ko talagang naranasan at nasaksihan. Magandang araw mga kapasta. Ako po si Pulding, 53 anyos na ako ngayon. Pero ang karanasan ko ay nangyari noong binata pa ako. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan mismo yung lugar pero sa isang liblib na baryo po yun ng Bicol. Naimbitahan kaming 2 ni Rex noon nung kasamahan namin sa trabaho na si Nestor para makipamiesta sa lugar nila. Pumayag naman ako kasi gusto ko talagang makadayo sa mga probinsya. Pinanganak at lumaki kasi ako sa Maynila. Masaya ang piyesta sa kanila. Maraming mga ganap at halos lahat ng bahay may handaan. Kaya naman sa maghapon busog na busog kami ni Rex. Tapos nga nung gabi, ayun na yung pinakamagandang parte doon. Ang inuman. Dinala kami ni Nestor sa bahay ng mga tiyuhin niya. Doon daw magandang mag-inom dahil bumabaha ng alak at pulutan. May kaya daw kasi ang mga kamag-anak niya na yon. Mabait naman ang pakita nila sa amin. Inistima kaming mabuti. Pinakain muna ng hapunan bago inaya sa may pinakamakuran at doon nagtagay. Nung una ay madami kami sa umpukan. May mga ibang bisita din kasi sila. Hindi pa uso ang videoke noon kaya gitara ang gamit ng mga mahilig kumanta. Isa na si Rex doon na hindi pwedeng hindi babanat pagdating sa kantahan. Mabilis lumipas ang oras. Napansin ko na lang na lasing na si Nestor. Ganoon din si Rex na bumibitaw na ng mga hindi magandang biro. Medyo naasiwa ako noon kasi nahalata ko na hindi yun nagugustuhan ng mga kaharap namin. Lalo na ng isang tiyuhin ni Nestor na sa pagdating pa lang namin, iiba na ang pagkakatingin sa amin. Sa kabila naman ng pagsaway ko,
nagpatuloy pa din si Rex sa kayabangan at pang-aasar niya sa mga kaharap namin. Ako na nga lang yung nahihiya dahil dayo lang kami doon. Lumalim ang gabi at isa-isa na kaming nababawasan sa umpukan. Hanggang kami na lang nila Nestor, Rex, dalawang pinsan at yung tiyuhin niya ang natira. Nararamdaman ko na hindi na maganda ang timpla ng tiyuhin ni Nestor kay Rex at nag-aalala ako na baka bigla na lang siya nitong patulan magkagulo pa. Kaya inaaya ko na sana si Nestor na bumalik na kami sa kanila pero ayaw pang umuwi nung dalawa. Pasuray-suray namang tumayo si Rex nun at nagsabing iihi. Doon sa kakahuyan siya pumunta. Hindi pa siya nakakabalik ay sunod namang tumayo ang tiyuhin ni Nestor at nakita kong umikot siya sa likod ng bahay. Pero hindi ko na yun binigyan ng pansin. Maya-maya ay ako naman ang nakaramdam ng pag-ihi. Hindi pa din bumabalik si Rex ng mga oras na yun, maging yung tiyuhin niya. Ayaw akong paalisin ng dalawang pinsan ni Nestor pero naiihi na talaga ako nun kaya hindi na ako nakatiis at pumunta na ako sa kakahuyan. Sumandal ako sa puno habang umiihi kasi pakiramdam ko may tama na din ako. Napapatingala pa ako habang nagbabawas. Kasalukuyan ko nang isinasara yung zipper ko noon nang bigla akong mapamulagat nang makita kong may taong nakahandusay sa paanan ko at naihian ko pa. Ganun na lang ang pagkagimbal ko nang makilala kong si Rex ang taong yon. Duguan at wasak ang dibdib na parang nilapa ng kung anong hayop. Pumihit ako at sisigaw na sana para humingi ng tulong nang masindak ako sa biglang paglitaw sa harap ko ng isang halimaw. Sa tindig at bulto ng katawan, maging sa suot na damit nito ay nakilala kong ang tiyuhin ni Nestor yun. Pero ang itsura niya ay mistulang halimaw. May matutulis na pangil at nanlilisik na mapupulang mata. Sa takot at pagkabigla ay hindi ko agad nagawang makagalaw sa kinatatayuan ko. Salitan ang tingin ko sa kanya at sa walang buhay na si Rex. Sa mga oras na yon ay sigurado ako na siya ang pumatay at lumapa sa kaibigan ko. Sa isiping yon ay lalo akong nanginig sa takot. Nung nagsimula siyang humakbang palapit sa akin ay doon ako parang bumalik sa ulirat. Bigla ko siyang tinadyakan sabay karipas ng takbo. Walang lingon likod. Hindi ko na inalala si Nestor. Nang makarating ako sa bukana ay tiyempong may parating na tricycle. Pinara ko yon at nagpahatid ako sa pinakamalapit na presinto. Hindi naniwala ang mga pulis pero ganoon pa man ay pinuntahan pa din nila ang lugar kung saan nandoon ang bangkay ni Rex. Pero hindi na nakita ang tiyuhin ni Nestor. Pinaimbestigahan ko din si Nestor dahil siya ang nagdala sa amin doon pero todo tanggi siya na may alam siya sa pagiging aswang ng tiyuhin niya. Mula noon ay hindi na ako nagpapaunlak sa anumang imbitasyon, lalo na sa mga lugar na wala akong kakilala. Ako po si Bugoy, Sir Neb, taga Sorsogon. May gusto lang akong i-share na kwento. Recent lang ito nangyari. Bali ang trabaho ko ay isa akong car salesman ng isang sikat na brand ng kotse. Ahente ang tawag nila sa amin. Okay naman ang trabaho. Maayos ang kita. Basta masipag ka lang talaga ay magtatagumpay ka kahit saan ka mapunta. Nung fiesta sa amin last year, inimbitahan ko lahat ng katrabaho ko. Ang daming pumunta. Pati yung ilan sa mga boss namin, nakikain din. Kaso umuwi lang din nung maaga. Yung iba kong katrabaho, nagpaiwan. Siyempre may inuman. Ready naman ako nun. Bumili ako ng ilang case ng alak kasi alam ko na matatag talaga sa inuman yung mga katrabaho ko. 2:00 kami ng hapon nagsimula. Doon kami sa gilid ng bahay kasi puno na sa loob ng ibang bisita. Nagdala lang kami ng mesa at mga upuan, sabay paikot na nung alak. Mag-aalas 6 na ng hapon, di pa rin lasing yung mga gago. Naisip ko nga mukhang dinadaya ako. Pero sabi nung isa, talagang batak lang daw sa inuman ng mga yon. Naglabas pa ng pulutan. Sabi ko buti na lang talaga at dinamihan ko yung binili kong alak. Nagkakainitan na yung inuman. Yung iba naghubad na ng damit tulad ko.
Halatang medyo lasing na yung iba kasi politika na yung pinag-uusapan. Inaawat nga namin yung dalawa kasi mukhang magsusuntukan na. Si Alonzo tumayo bigla. Ihilang daw siya saglit doon sa gilid. Sinigawan ko siya. Sabi ko doon siya sa gitna ng sagingan kasi ayaw ni mama na iniihian yung mga tanim niyang gulay. Umokay lang sa akin si Alonzo tapos naglaho siya doon sa madilim na sagingan. Tuloy sa inuman. Mga isang oras na, napansin ko na si Alonzo hindi pa rin bumabalik. Nagsisigawan na yung mga katabi ko. Yung isa tulog na. Pinatigil ko muna sila. Tapos tinanong ko kung bumalik na ba si Alonzo. Hindi pa raw. Kanina pa ito nasa sagingan. Medyo kinabahan ako kasi baka kung ano ang nangyari. Sinundan ko si Alonzo. Isa pa sa kinatatakot ko ay baka napaglaruan siya nung entity doon sa sagingan. Noon pa alam na namin na may engkanto sa sagingan ni Papa. Pero bihira lang naman itong magparamdam. Siguro isa sa isang buwan lang. Hindi ko pa talaga ito nakikita. Pero sabi ni Papa, nag-aan yung batang babae raw ito. Nung marating ko yung gitna ng sagingan, nandoon si Alonzo. Nakaupo sa ilalim ng saging. Parang natutulog. Ginising ko siya. Sabi ko bakit doon siya natutulog? Naliligaw daw siya. Kasi nung umihi siya, may bata raw na kinausap siya at tinanong kung anong pangalan niya. Nung umalis daw yung bata, hindi na raw niya mahanap yung daan pabalik. Kahit anong lakad niya raw, hindi siya makaalis sa kinatatayuan niya. Kaya imbis na mapagod kakalakad, umupo na lang daw siya at naghintay na may makahanap sa kanya. Nung makabalik kami, nagliligpit na yung mga kasama ko sa inuman. Uuwi na raw sila. Lasing na rin kasi yung iba at baka hindi pa raw makauwi sa kanya-kanyang bahay. Nagkape muna kami sa loob. Kwentuhan ng konti. Biro sa akin ni Alonzo, sa susunod raw ay hindi na siya makikipag-inuman sa bahay namin. Baka raw sa susunod, hindi na siya makauwi. Yung batang engkanto sa sagingan ni Papa, hanggang ngayon ay madalas pa rin na nagpaparamdam. Pero sanay na kami sa kanya. Sabi ni Papa, basta raw hindi namin gambalain ang tirahan niya, wala naman daw itong gagawing masama sa amin.